At least marami dito mga nagmamahal sa Lord. Amen. Praise the Lord. So mga kapatid, ang topic pa rin po natin is about love. Yung pasensya na po kasi nag-adjust pa ako ng aking bagong ipin. No? Okay na yung tayo sa may window. Okay, praise God. Andiyan na po lahat. So tayo po ay excited na po para makinig ng salita ng Panginoon. Welcome po sa ating mga bagong kapatid na dumalo. Si Kuya Mark, matagal na po namin kasama po ito. No? At yung invited, sino nag-invite kay Don. brother? Kuya Jipoy? Ano pangalan? Don. 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 Carlo na lang daw. Carlo. Okay, praise God. Don Carlo. Don Carlo. This is not an accident na nandito ka po kasama namin. May plano ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos, kaya ka nandito. No? Ginamit lamang yung si Kuya Jipoy, no? Para ikaw makarating dito, makasama po natin. Alam nyo, nung panahon na si Jesus Christ ay nagtuturo, maraming mga dumadalo habang siya po ay nagtuturo, no? Nung panahon na yon, iba-ibang klaseng uri ng tao ang nandoon. Mayroon doon na talagang ang puso nila ay gusto nilang makarinig, matuto sa salita ng Panginoon, yung tinuturo ni Jesus Christ. Mayroon naman nandoon upang naghahanap ng mga pagkakamali ni Jesus Christ. Hindi talaga sila naniwala sa mga itinuturo ni Jesus Christ. No? So, dapat mga kapatid, pipiliin po natin, no, na ang pakikinig sa salita ng Panginoon ay hindi katulad ng mga iskribo o mga parisiyo. No? Dapat tayo, mahalin po natin ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya gusto ko nandito po lahat na habang nagsasalita ang preacher dito, hindi lamang ako bilang respeto sa salita ng Panginoon, dapat walang labas-pasok dyan. No? Dapat habang nagsasalita dito, mahalin po natin ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Because if we are doing that, we are showing our true love for God. Amen? So kasi it will give us nourishment. Sabi nga din sa Matthew chapter 4 verse 4, man does not live in bread alone, but in every word that cometh from the mouth of God. So, mga kapatid, this is my encouragement sa inyo, na tuwing may nagtuturo po dito, tuwing may nagpipreach dito, magiging attentive po tayo. Amen? So kung kayo po ay nantok, rebuke that spirit of antok sa inyong sarili. Kung kayo ay nainip, i-rebuke po ninyo ang spirito ng pagkainip. Dapat excited kayo. No? So mga kapatid, the text that we are going to use today is in the book of Mark chapter 12 verse 30. Sabi doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. So, for 1,000 years, mga kapatid, na ang mga Israelita o mga Jew ay sila po ay nananalangin. Ginagamit po nila ang panalangin ito. Every morning, every evening, ang mga Jew or Jewish people pray this well-known word, no? As a way of expressing their devotion and love for God. Sinabi doon, they call it, ang tawag po nila dito is a Shema. Shema prayer. No? Ang tawag nila dito is a Shema prayer. S-H-E-M-A. Shema. No? So,
The Shema prayer is one of the most or famous prayers of the Jew, no, in the Bible, in the Old Testament. And then this prayer is recited by the ancient Israelites and even though the Jewish people today. Yan pa rin ang nire-recite po nila, yung Shema prayer na yan. This prayer is found initially in the book of Deuteronomy, chapter 6, verse 4 to 5. No? Sabi doon, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And as for you, sabi niya doon, no? Sabi ni Moses sa mga Israelita type. And as for you, you shall love the Lord, your God, number 1, with all your heart, number 2, with all your soul, and number 3, with all your strength. Pero doon sa Mark, may dinagdag doon, si Jesus Christ, mind, no? And strength. Dito strength, no? Okay, so bago pa tayo magpatuloy, tayo muna ay umuko, tayo manalangin. Yes, Lord, hallelujah, Panginoon, sa oras nito, O God, kami lumalapit sa iyong harapan, Panginoon, at kami, Lord, ay humingi, Panginoon, ay iyong paggabay sa dito, Panginoon, sa mensahe na nais mong marinig ng mga anak mo, O God. Lord, I let the Holy Spirit move freely, Panginoon, and minister to each and every one of us. Lord, let your people be attentive, have an appetite, O God, and an interest to listen to your word. God, I have nothing, O God. Wala akong kakayanan. I really depend, Panginoon, upon you. For without you, I am nothing, O God. Lord, in this message, Panginoon, Lord God, I pray, Panginoon, that your people will increase their faith unto you, O God, and will develop their love to you, Panginoon, Lord God, and they will understand, Panginoon, the meaning of loving you, O God. Lord, thank you so much, Lord, and I will rebuke, Panginoon, I rebuke the works of the enemy, O God, to distract this message, O God, and any disturbance, Panginoon, Lord God, we will not allow it, O God, because this is your holy ground, and your people, O God, Lord, will be blessed, Panginoon, through this message. Lord, I claim, O God, victory in Jesus' name we pray. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Number 1, okay. Ang ating number 1 na tatalakayin po ay anong ibig sabihin ng pagmamahal sa Diyos? What does it mean to love God? Okay, dito po sa binasa nating Shema prayer kanina, may isang word doon, yung love. No? Yung love, ang word, anong ibig sabihin ng salitang love na ito? The Hebrew word of love is called ahava. No? Ahava. It is basically refers to the kind of affection of someone to another. Example, the affection felt by the king of Persia to the Queen Esther, no? That is all ahava, or what we call this doon sa ating pinag-aaralan. It's a kind of love which is erotic love. No? And the ahava felt by Abraham towards his son Isaac is what you call that? It's a fatherly love. No? So, mayroon din tayong tinalakay noon. Mayroong storge, no? Family love. Mayroong philia. That is called friendly love or brotherly love, like what we have here, what we feel to each other. That's
philia love. And then what we call agape love is the love of God towards us, which is the unconditional love. Eros love, that is between couples o magkasintahan, magkarelasyon. No? Babae at lalaki na magkarelasyon, that is the hindi, pero diyan nagkakaroon ng mga pagkakasala, no? Maling paggamit ng eros love. It's not acceptable to God to have an eros love between man and man or between woman and woman, no? Or between unwed couples, yung mga nagsasama, nagkaroon ng nag-live-in na hindi naman kasal, no? Diyan nagkakasala. Pero kung ginagamit nyo yung eros love para kung kayo ay licensed, na kayo na marriage, na kapag, yan ay acceptable to the Lord. Amen? So makita po natin mga kapatid. Now, all of this will help us understand the God's ahava towards us. No? Yung mga sample na binigay ko. Sinabi doon sa Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 8. Ito yon. Yung nature ng pag-ibig ni Lord sa atin, we know that is agape love. Kaya sabi doon, pinili niya kayo at inibig, hindi dahil mas marami kayo, tinutukoy niya dito sa ang mga Israelita, no? Hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang bansa, no? Sa ibang mga bansa, sa katunayan kayo pa ang mga kaunti. Mas maliit lang yung, hanggang ngayon, di ba? Maliit lang yung land area ng Israel. Ang population dito ng Israel, nung panahon na yan, kunti lang sila. No? Sabi doon, kayo pa ang kaunti sa lahat. Ito yung, itong dahilan kung bakit pag inibig ng Diyos ang Israel. Pinili niya kayo dahil pag-ibig niya, dahil sa pag-ibig niya sa inyo. No? At sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Kasi may pangako ang Lord kay Abraham, di ba? Doon siya nangako kay Abraham, covenant. Magkaroon siya ng covenant kay Abraham. So ina-address niya ito ni Moses, na kausap niya dito ang mga Israel. O tayo mga kapatid, pinili tayo lahat ni Lord, hindi dahil mayroong dahilan, hindi dahil tayo ay worthy, hindi dahil tayo ay sumikap na ma-meet natin yung standard niya. Pinili niya tayo, tinawag niya tayo dahil mas pinili niya mahalin tayo. Nagets nyo? Ha? Naniwala kayo na mahal kayo ng Diyos? Yeah. For God to love the world, di ba? For God to love the world, at sinabi niya doon, kahit masama, kahit righteous, mahal niya. Lahat ng tao. No? Mahal niya ang lahat ng tao. For God to love the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Wala siyang ito, Indiano to, hindi ko ito mahal. Ito, Arabo, hindi ko ito mahal. No, pati Muslim mahal niya. But to avail the benefits of that love, the result of that love, we have to do something because the promise of the Lord is conditional. What is the condition for that? We have to accept the Lord Jesus Christ. Those who believe in Him will not perish, but will have everlasting life. So kung lahat ng tao, kasi sabi nila, pati bakla daw, totoo, bakla, masamang tao, mamatay tao, mahal ng Diyos. But we need those people, o tayo din noon, ganun karumi. Sobrang karumi tayo noon, di ba? We need to have Jesus Christ in our life by receiving Him as our personal Savior and Lord. Amen? Doon sa Deuteronomy chapter 4 verse 37, because she loved your ancestors and chose your descendants after them, He brought you out of Egypt. No? Sabi, by His presence and His great strength. At ano pa?
Deuteronomy chapter 10 verse 12. And now, Israel, what does the Lord your God ask of you? O ano yung hiningi ng God sa Israel that time at maaring ito din ay hinihingi niya para sa atin ngayon. Ano yan? Number one is to fear the Lord your God. O pangalawa, to walk in obedience to Him. Ano pangatlo? Ano yung pangatlo? To love Him. Command pala yun. Diba? Doon sa Shema, it is a command to love. Diba? Dito binanggit niya uli ito. Inaas niya. Hinihingi niya. Na tayo dapat magkaroon ng fear sa Kanya. At lalakad tayo na mayroong obedience. No? Pagsunod. At yung pangatlo is yung mahalin natin siya. Okay? At pang-apat to serve the Lord with your God with all your heart. Paglingkuran daw po natin ang Diyos po natin na buong puso. And with all your soul. Yan ang hinihingi niya sa bawat isa sa atin mga kapatid. No? Kailangan mahalin natin siya, paglilingkuran natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, our whole being. So yan ang ibig sabihin ng ito, ng pagmamahal sa Diyos. So loving God involves our whole being. Ano yan? Ang whole being natin? Heart, soul, mind, and strength. No? Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi dapat maliganggam. Ano yung maliganggam sa lukewarm? Ano nga yan? Tubig na hindi mainit, hindi sala sa lamig, Susuka. Lukewarm. Di ba? Dapat ang pag-ibig natin sa Kanya, hindi alanganin. No, hindi alanganin. Ano yung hindi salawahan kalating puso, ano? Hindi salawahan. No, ito, mga kapatid, kung kayo po ay may karelasyon, asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo, di ba dapat buong puso mong mahalin yung karelasyon mo? Amen. Di ba dapat walang iba? Amen. Wala. Oh, dapat walang babae si Mister, walang lalaki si Mrs. Amen. Oh, kasi masasaktan yung karelasyon mo. So ganun din ang ganun din yung object ng ating mamahaling Diyos na gumawa sa atin. So loving God means putting God first in our lives. Number one dapat siya. Ikaw ang number one, Lord. No, si Lord ang number one. Hindi siya second priority. Hindi siya third priority. Hindi siya second option. Dapat first option palagi siya. If we put God first in our life, then we will be number one also sa Lord. Tama o hindi? Amen. No? Dapat po number one si Lord sa atin. Yun ang proof na mahal natin siya. Yan ang ibig sabihin. It means obeying His command and living according to His will, not our will. Dapat, ang pagmamahal sa Diyos, dapat yung ibig sabihin yan, sinusunod po natin ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga utos. Hindi tayo disobedient. At tayo ay namumuhay ayon sa Kanyang kalooban, hindi ayon doon sa ating kalooban. Kaya sabi ko, may mga Kristiyano na, ito lang yung susundin ko sa salita ng Panginoon. Ito, hindi ko pa magawa to. Diba? Dapat hindi ganun, mga kapatid. When we surrender our life to Jesus Christ, He is the one in our hearts, that throne sitting in our hearts is our God. Siya ngayon naghahari, hindi na tayo naghahari. Parang nakasakay na lang tayo sa jeepney. Pag ikaw nakasakay sa jeepney, hindi ka driver. Dito,
Kapag nakasakay na po tayo kay Jesus Christ, when we receive Jesus Christ, the driver of our life will be our God, will be Jesus. Amen? Amen. Ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi dapat emosyon lang. Yung emosyon lang. No, hindi dapat pakiramdam lang. At hindi salita lang. Salip. Dapat ito ay ginagawa o merong aksyon. Diba? Dapat may aksyon. Kapag mahal mo yung kasama, yung girlfriend mo, asawa mo, dapat may action ka, pinapakita mo, ginagawa mo. Ang pagmamahal mo sa kanya, pinapatunayan mo na mahal mo siya. Noong unang panahon, bago ipapakasal yung mga tanggapin ng ama o parents ng babae, kung panahon sa atin, sa Pilipinas, kailangan muna ang lalaki titira sa bahay ng babae. Magsisiba, mag-iigib, magtrabaho doon. Di ba? Oh. Ngayon wala na. Hindi na uso yung ganon. So, dito sa Lord, dapat ipapakita natin, patunayan natin na ang salita natin, mahal natin si Lord, nakikita sa ginagawa natin. Mga kapatid, mahal ba natin? Kung ikaw, may nubya ka, girlfriend ka, ano gusto mo? Gusto mo palagi nakakausap yung girlfriend mo, di ba? Or asawa mo, di ba? Kahit sa Pilipinas, nang may miss ko yung mahal ko, kailangan tatawag ako mag-video call. Mag-video call. Kasi talagang mahal mo, nararamdaman mo eh. So you put it into action na gusto mo siya marinig yung boses niya, tapos magpapadala ka pa. Di ba? Papadala mo siya ng chocolate. Ano yung sitaan? Ano gusto mo? iPhone, or Honor? Ano pa yung mga papadala ka ngayon? Pera na lang. Di ba? Tinitiis mo na mag-Indomie ka na lang. Tinitiis mo na magbili ka na lang ng pandesal dyan sa buong linggo para na makaipon, ipapadala sa mahal mo. Sa mga anak mo na mahal mo. Di ba ganon? There is a sacrifice. There is action. Hindi lang salita. Hindi lang naramdaman. Di ba? Sabi, yung pag-ibig dapat hindi lamang yung naramdaman natin pag-ibig. Dapat, pag naramdaman natin, put into action. Amen? Malinaw? Hindi malinaw? Ang pagmamahal sa Diyos ay may kakaibang pananabik sa Diyos tulad ng sinabi ni David. Ito, basahin natin sinabi ni David. Kung paanong ang usa ay nananabik sa mga batis, yan, ng tubig, gayon din ako. Yan ang ni David, no? Ganon din ako nananabik sa iyo. Sinabi niya sa Lord yan, kausap niya si Lord. Sa iyo, O Diyos, nauuhaw ako sa Diyos, ang Diyos na buhay. No? Kailan ako makapunta at tatayo sa harapan niya? Mayroon kaya tayo mga kapatid ng ganong feeling na nananabik tayo? May awit tayo na, di ba? Ako'y nananabik. Ano yan? Parang mayroon tayong awit na eh. Sabik sa presensya ni Lord. Dapat ganon mga kapatid, magkaroon tayong pagsasabik, pananabik sa presensya ni Lord. Kung tayo po ay nasasabik sa presensya ni Lord, dapat mayroon tayong gagawin. Ano yung gagawin natin kapag tayo nananabik kay Lord? Manalangin tayo, lumapit tayo sa Kanya. When we pray, we get in touch with Him. Babasahin po natin ang Kanyang mga salita. Nagbabasa ba tayo ng Bible? Kahit wala tayong Bible na aklat katulad dito, pwede naman tayo ngayon, advance ng technology ngayon. Meron na po tayo download na mga apps na Bible. Nagkaroon po ba tayo ng devotion? Yan. Anong lifestyle natin? Ano yung pagdating sa prayer? Kailan tayo nanalangin? Once a month ba? Once a year ba? 12 times a year ba? Or weekly ba? Or daily ba? Wow. O tayo ay nanalangin lang pag may kailangan tayo kay Lord.
kapag walang problema, walang panalangin. Ay, ito, ang anak ko na ito, lalapit lang sa akin para humingi pang-tuition. Sabihin ng tatay mo at nanay mo, di ba? Pero pag walang kailangan yung anak ko, parang dinadaan-daanan na lang ko, hindi ako kinausap ng anak ko. Diba, gano'n no? Yung sa family. Oh. Dapat mga kapatid, we have to communicate with God because we love Him. Kung gaano mo gusto, nananabik kang kausapin ang yung asawa, yung girlfriend, boyfriend, husband, at mga ibang loved ones mo, nanay mo, tatay mo, ganun din dapat ang pananabik natin kay Lord. Amen? Tama ba? Ngayon, reasons why we should love God. Ano ang mga rason na dapat natin mahalin ang Diyos? Anong mga rason? Ito. Number 1, He is our Creator. Who created us? It's our God. Dapat yan ang ma-realize po natin na I am not on this world if nobody created me. It's not my father or my mother who created me, but it is the Almighty God. Amen? So, He loves us, no? Another reason is He loves us unconditionally, or even when we make mistake. Dahil po sa kahit tayo po ay nagkasala, ang daming karumihan na nagawa natin sa buhay po natin, pero pinili pa rin niya na mahalin tayo. Amen. Because His love for us is agape, unconditional love. Amen. Amen? Amen. Oh, that is why we need to love God. We have to reciprocate the love of God for us. Tama? Loving Him brings us closer to Him and unlocks His blessing in our lives. Kapag pag minahal po natin ang loyal tayo sa ating boss, di ba? Sa trabaho po natin, nakita ng boss natin na loyal tayo, minahal natin, tinitimplahan pa natin ng kape para magsisip na tayo. No? Paano yung mga task na pinapagawa niya, ginagawa mo on time. No? Nung binigyan ka niya ng responsibilities, nagampanan mo na maayos, nakita niya yung kasipagan mo. Then, sabi nga doon, kung ang tao, buhos natin, ang mga servant dito sa lupa ay nagbibigay ng reward, yung fair reward sa mga naglilingkod sa gaano pa kaya ang Diyos natin. He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. He is the Master. Diba? He is faithful to reward those people who loves Him. Number 4, reason, because it is His greatest commandments. Itong pagmamahal sa Kanya, it is given by Jesus Christ. And He termed it as greatest commandment. Basahin po natin Matthew chapter 22 verse 37 to 40. Page, can you read? Ano verse tayo? Ito, Matthew 22, 37 to 40. You shall love. Dapat may microphone ka dyan. Jesus said to him, Mm. "You shall love the Lord Mm. your God with all your heart, Mm. with all your soul, with all your mind. Mm. This is the first and greatest Greatest commandment. commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as you love yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets." See? Amen. Dalawa lang ang commandments na ibinigay ni Lord Jesus sa atin. Number 1 is to love Him with all our hearts, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. And He called it greatest commandment. Greatest. Greatest commandment.
Yung pangalawang utos niya, to love our neighbor as ourselves. And in these two commandments, it hangs all the commandments in the Old Testament given by God to Moses. Kasi if you love your neighbor, you will not steal. Hindi mo nanakawan ang iyong neighbor. You will not kill your neighbor. You will not harm your neighbor. If you love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, you will not worship other God. Tama? You will follow. You will obey His commandments. He did not come, Jesus Christ said, I did not come to abolish the law. But our obedience in the law, gusto ko lang linawin, but our obedience in the law is not the motivating factor. It's not the motivating factor yung salvation. Hindi ito yung rason na umuobey tayo sa Lord kasi gusto natin maligtas. Because we are saved by grace through faith in Christ Jesus. But because we are children of God and this is His commandment, we have to obey the law. Amen? Okay. It is the scripture saying, this is not me. Okay? Malinaw. No? On these two commandments hangs all the law and the prophets. Amen? Number 5, loving God is a response for His love for us. Katulad ng pagmamahal ni husband sa wife or ni boyfriend sa wife. Diba? Nagre-respond yung girlfriend as doon sa ginawa niyang pagmamahal ng kanyang boyfriend. Hindi lang one-sided. Diba? Iwan ko lang kay Babes at saka Jipoy. Baka si Jipoy lang nagmamahal. Ano po eh? Minamahal kami, Babes. Praise God. Mamaya, matagpuan mo yan. Palagi na lang siya maglaba. Siya palagi sa mamalansa. Maglinis. Magluto. Yan. Kasi, nare-reciprocate niya ang pagmamahal mo. Pagbibigayan. Di ba? Yan talaga yung pagmamahal ni Jepoy tayo. Ganun pa talaga. Amen. Okay. Ito po, 1 John 4:19. 1 John 4:19. Anong sabi doon? We love because it is God who loved us first. Diba? We love because He first loved us. Umibig tayo dahil minahal natin siya kasi siya unang nagmahal sa atin. Ayan, another one, ito yung ipamemorize ko sa inyo kasi itong kasama sa pag-mag-share ka ng salvation. Romans 5:8. Ang sabi doon, but God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, hindi niya sinabi na habang kayo ay wala ng kasalanan. Sinabi niya na habang kayo ay makasalanan, no? Christ died for us. Okay? Ito yung salita ng Panginoon na kung saan pinakita dito na nung tayo po ay makasalanan, mahal po tayo ng Diyos. No? He died for our sin. Ano pa? Ito, how do we love God? How do we love God? Paano natin mahalin ng Diyos? Okay, number 1, we must love God more than our family. Ito, malinaw to Whoever loves father, mother, more than me, sabi ni Jesus Christ, is not worthy of me. Whoever loves son or daughter
more than me is not worthy of me. Ako marami ako na-encounter na yan eh. Hindi na dumadalo. Sabi niya, kasi nagagalit si Mrs. Kasi kailangan mag-usap pa kami, mag-Skype kami, mag-messenger, mag-video call kami, mag-ano kami. No? So, naging dahilan pa, mas inuna, kasi mahal niya eh. Ayaw niya magalit yung wife niya. No? Naging dahilan para hindi makadalo. Ano pa, sa panahon na ito mga kapatid, sa oras na ito, ano ang bagay sa buhay ninyo na naging sanhi na kayo ay hindi nakakadalo ng gawain ng Panginoon? Affected ba kayo? Nagpapa-apekto ba kayo doon sa family ninyo? Yan, ito yung tanong ko sa inyo mga kapatid. Ano ang dahilan sa buhay ninyo na kayo hindi maayos ang paglilingkod sa Panginoon? Kayo nakakaalam niyan mga kapatid. Ano ang priority ninyo? Yung sinabi ko kanina. Dapat ang God, alam mo, binigay ni Lord sa 7 araw lang. At yung 1 araw lang ang hiningi niya. No? Na tayo ay sumamba sa Kanya. At yung pagsamba sa Kanya ay hindi buong 1 araw. Hindi 24 hours. Hindi 12 hours. Ang paglilingkod sa Kanya, hindi ganon kahaba. Tapos hindi ka pa makadalo. Kasi mas inuna mo yung ibang bagay. Sabi nga doon, no? We put God first in our life above all things. Sa Proverbs chapter 3 verse 6, in everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success. Yan susi pala. Yan pala yung susi. No? Ano yung mga dahilan sa buhay po natin? Mga bagay. Kanina, mahal natin sa buhay. Ngayon, mga bagay na naka-apekto sa ating mga paglapit sa Panginoon. This is the barometer. This is the gauge. This is how you will identify how is your love to God. You truly love the Lord? Mahal ba talaga natin ang Diyos ng totoo? Kung mahal po natin ang Diyos ng totoo, mga kapatid, you will not, hindi mo papayagan na ikaw ay hindi makadalo sa gawain ng Panginoon. Hebrew 10:25 ba yan? Sino nakamemorize, no? Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. No? Yun, sinabi doon. Sabi number 3, we can show our love to God by obeying His word. Binanggit ko na rin yun kanina. No? Sabi doon sabi ni Jesus Christ sa John 14:15, if you love me, yan, kung talagang, sige nga, sabi niya, kung mahal mo ako, you will keep my commandments. If you love me, keep my commandments. Obey my commandments. True love for God is demonstrated through obedience to His will. Grabe, no? 1 John 5:3. For this is the love of God that we keep His commandments. And His commandments are not burdensome. Hindi ba sa Tagalog, nilinaw ng talatang ito na ang pagsunod. Bagamat minsan mahirap, di ba? Minsan mahirap, ay nagmumula dahil sa pag-ibig natin sa Kanya at sa uli ay hindi ito mabigat. Mabigat ba ang pagsunod sa salita ng Panginoon? Mabigat? Hindi. Isa pa, mayroon akong naalala kanina, hindi ko lang nalagay dyan. Ano yung sa 1 John 4:20, may binanggit si Jesus Christ. Si John pala, may binanggit doon sa
1 John 4:20, sabi niya dito, isang proof na kung mahal po natin ang Diyos o hindi. Ito, if anyone says, I love God, basahin nyo kung may apps kayo dyan para masundan talaga totoo yung sinasabi ko. But tingnan nyo, 1 John 4:20, sabi niya, if anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. Sabi na ang isang tao daw na nagsasabi, mahal ko ang Diyos, balit, nagagalit, namumuwi sa kanyang kapatid, sabi niya, ano doon? Sinungaling siya. Ano pa? Sabi doon, for he who does not love his brother whom he has sinned, cannot love God whom he has not sinned. Ang sino man daw na hindi nagmamahal sa kanyang kapatid na nakikita niya, paano niya mamahal ang Diyos na hindi niya nakikita? Amen. Diba? Yan ang sinabi. So we need to forgive our brother. We need to love our brother. Kaya sabi, love your neighbor. Sinabi nga ni Jesus Christ, love your enemies. Sabi, hindi ko pwedeng mahalin yan. Ikalaban ko yan eh. Wala tayong ligtas mga kapatid. Sinabi ni Jesus Christ din, love your enemies. Ang isa lang ang enemies na hindi natin mahalin. Sino yan? Sino yung enemy na hindi natin pwedeng mahalin? Si Satan. For our enemy is not the flesh. It's not our brother, but it's the unseen spirit. Evil spirit. Yun ang ating kalaban. Okay. Karugtong. We can show our love, our true love with God by not loving worldly things. Ayun. Yung mga makamundo daw ang pagmamahal sa mga makamundo. Basahin natin. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Malinawan natin kung ano yung tinutukoy niya doon mamaya. Kung ang sinuman ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Okay, verse 16, ito yung tinutukoy niya dyan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, number 1, ang masamang pita ng laman. Number 1, masamang pita, lust of the flesh. Okay? At ang masamang pita ng mata, lust of the eyes. At ang kapalaluan, yung kapalaluan na yan, kayabangan. Pride. Tatlo, di ba? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride. Yun ang sinasabi ni Jesus Christ ay hindi, sabi niya, dyan, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Malinaw? Maraming mga bagay na nasa sanlibutan na naging sanhi, naging ng pagiging mayabang, kayabangan, di ba? Kahit walang pera, mangutang, gamitin ng credit card para lang magkaroon din siya ng iPhone na katulad ng nakita niyang iPhone ng kasama niya para lang hindi siya mahuli sa trend. Diba? Kahit hindi kaya ng utang, nalubog tuloy sa utang. Kasi dahil sa kapalaluan. Kakatabi. Kakatabi. So, walang content. Bago pa lang bibili pa lang ng iPhone 15 nakita niya kasama niya may iPhone 16. Bibili uli ng iPhone 16.
Yan. 17 na nga. 17 na raw tayo. 17 na nga eh. Ako nga, iPhone 20. Pag iPhone 20, bibili na ako. Okay, at ang sanlibutan ay lumilipas at masamang pita niyaon. Dapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nanan magpakailanman. Okay, other ways to love God. Ito, spend time with God by attending what? Prayer meeting, Bible study, and attending church service. Pangalawa, we have to share our faith to others by giving testimony about the love of God to them, so they will know the love of God for them and they will accept Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Okay, number 3, live a life of integrity. Let your action reflect your love for God. If you are a born-again Christian, malaki ang expectation ng mundo sa atin. Sabi pag sinabi, born-again ka, ba't ka nagmumura? We have to integrate, we have to maintain our integrity. Pinapahiya natin si Jesus Christ dyan. Bakit born-again ka? Tapos, ba't ganun bungangamon? Ba't ka nanigarilyo ka? Ba't naglalasing ka? Di ba born-again ka? Di ba? Ba't born-again ka? Tapos mahilig ka pa sa chicks? Di ba may asawa ka? Ito babae mong tao, may sa chicks. Huh? Sorry ako pala. Okay, number 4. One way of loving God is to use our T. T. Tatlong T ha. Ano yan? Time, talent, and treasure. Okay? We have to give this time, talent, and treasure to be used to bring glory and honor to our God for the furtherance of His kingdom. Yan tandaan natin time. Mayroon tayo para kay Lord. Bigyan natin ng time si Lord. Time to pray. Time to attend the Bible study. Time to attend the worship service. Pag may time tayo sa ibang mga bagay, tapos wala tayong time para kay Lord, that is questionable love. If that, merong problema ang pag-ibig mo kay God. No? So, number 5, honor your commitment in serving God by faithfully doing well your duties and responsibilities. Kapag tinalaga ka na ikaw ay magiging pastor ng iglesia na kung saan ka tinalaga, kampanan mo ng maayos ang rules or duties and responsibilities na tinanggap mo. Kapag ikaw ay tinalaga na leader ng isang ministry, gampanan mo ng maayos. Huwag mo nabigyan si Pastor Eli ng masakit sa kanyang ulo. Pagdating ko, pag-uwi ko sa Pilipinas, siya nandito. Kaya bakit ako? Siya nandito Kasi palagi na, paano na lang yan kuya, ganyan, pag-uwi mo. No? Ako, nagpapasalamat, kay Joe. Maganda yung anumang mga glory to God. I would like to give glory to God sa buhay ni Joe. Kahit anong responsibilities na ibibigay mo sa kanya, ginagampanan niya mula sa kanyang puso. Papapisa na yan. Nakita ninyo yung finance? Every week, may report. Papapisa yan. So updated po tayo ng ano nangyari sa finances natin. Kasi mahal niya si Lord. Amen. Ginampanan niya ng maayos yung kanyang commitment. Magbabalad ka makaya. Kapatid, seryoso ito. Kung hindi nyo magampanan ang binigay sa inyo. Here, kami mga pastor, kung pwede palang mabigyan ng involvement ang bawat isa. Na mabigyan ng ministering hawakan ng bawat isa. Ngayon, hindi naman kami namimilit. But when we give you something that you will lead that ministry, we will expect something from yung nagampanan mo.
Kapag hindi mo magampanan, kapatid, sabihin mo, hindi mo magawa. Para makahanap kami ng kapatid na pwedeng gagawa ng ipinapagawa namin. Kasi it will maapektado ang takbo ng church. Ako open ako palagi. No? Na nagsasabi, ang kwan wala na naman. Ang ito, ganun na naman. Makulit ako. Pati sa schedule. Kaya nung nakarang nag-meeting tayo sa nung nakarang Friday, nag-meeting dahil sa problema dito sa ating music. Schedule ng practice. At start ng gawain. This is the Word of God, mga kapatid. This is sermon. Kaya pakinggan po natin, mga kapatid. Let your no be no, and let your yes be yes. Sabi ng Bible, no? Kung nag-yes ka na wala namang nangyari dun sa yes mo, lapit kayo. So mga pastor, sorry, hindi ko magampanan. Hanap na lang tayo ng pwedeng hawak sa ministry ito. Hindi yung wala na naman. Uy, wala na naman. Totoo, tumataas blood pressure ko minsan. Nagsisermon ako kasi mahal ko kayo. Nang ganito. Ha? Ako yung nagpapasalamat sa mga kapatid dito na they are sinasabi dito, they honor their commitment to the Lord. Kasi how TCFIM will grow kung ganito ang takbo ng ating ministry. Thank you, Pastor Eli, for the faithfully ginagampanan mo ang pag-lead ng cell group mo. Ha? So, ganun lang mga kapatid. Okay, conclusion na tayo. Sa paglilingkod po natin, sa pagmamahal po natin kay Lord, kay God, no? We have benefits. We will receive benefits when we put the feeling that we have, no, in our hearts na mahal natin si Lord. Kung ito po ay ginawa po natin, we put it into action. Ano yung unang benefits? We have good intimacy with God. Sinabi ito, kapag mahal natin ang Diyos, maranasan natin ang kalapitan natin sa Kanya. Habang inaalay natin ang ating sarili sa Kanya, siya ay nagiging bukal ng ating buhay. Ang ating mga puso ay makatagpo ng kasiyahan na nagmula sa Kanya. Tama? At siya ay laging gagabay sa atin dahil makakasama natin siya. So, sabi doon, Deuteronomy chapter 30 verse 20, that you may love the Lord your God, obey Him, and hold fast to Him, for the Lord is your life. Ang Diyos po ang buhay po natin. No? We have kapag meron po tayong peace and contentment, sabi nga doon, ang pagmamahal sa Diyos ng buong pagkatao, yung whole being na yon, yung heart, soul, body, mind, and strength. Yun buong pagkatao. No? Pagmahal po natin ang Diyos ng buong pagkatao ay nagdudulot ng hindi matitinag na kapayapaan at kasiyahan na higit sa ating kalagayan. Habang itinutuon natin ang ating isipan sa Kanya, bibigyan niya tayo ng perfectong kapayapaan. Is the peace that you have in your life is perfect or no? Perfecto, bibigyan ni Lord ang perfect kahit ikaw nasa masalimuot na kalagayan, mga kapatid. Matinding pagsubok, problema, you will have the peace of God
that surpasses all understanding. Amen. It will be with you. It will be with us, mga kapatid. Amen. Tinitiyak sa atin ng kanyang presensya at soberanya sa lahat ng sitwasyon. Ito yung pinanggit ko kanina. No? Lahat ng sitwasyon sa buhay po natin, we will have the peace of God that surpasses all understanding. And then, all things will work together for our good. That's Romans 8:28, binanggit niya yan. Sabi niya doon, and we know that in all things, God works for the good, not for the bad. God works for the good of those who love Him. God works for the good of those who love Him. That is one of the benefits. If we truly love God, who have been called according to His purpose. And then, ito na po ang last. We're gonna have the transformation and spiritual growth. Ito po yung susi para tayo magkaroon ng spiritual growth and transformation. Kinalakay ko na rin po ito nung last preaching po natin tungkol sa pagbabago. Wholehearted love for God leads to transformative change and spiritual growth. We will be transformed into His likeness, like the likeness of Jesus Christ. No? Developing the fruit of the Holy Spirit, yun, and growing our character. Our love for God becomes evident in our interaction with others, as it is mentioned doon sa Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Anong tawag doon? Fruit of the Holy Spirit. Di ba? Magkaroon po tayo ng prutas ng banal na Espiritu. Ano daw? The Holy Spirit produces this kind of fruits in our life. Ano yan? Love. Ano yan? Love. Joy. Patience. Kindness. Goodness. Faithfulness. Gentleness. And self-control. Ito yung matidevelop po na changes sa atin. Kaya pag lumapit tayo kay Lord, mahalin natin si Lord, we will be transformed. No? We will be changed from glory to glory. Amen. No? Yan inangad natin eh. Magkaroon ng pagbabago sa buhay po natin, di ba? And of course, the last, we're gonna have the benefits of eternal life if we love God. Ang lahat ng tumanggap kay Lord, ako naniwala, mahal nila si Lord. Tama? Amen. Mahal natin si Lord. Hindi tatanggapin ng girlfriend si boyfriend kung hindi niya rin naramdaman ang pagmamahal niya sa boyfriend niya. Tama? Otherwise, yung motive niya iba. But the one that will motivate us to do good is our love for God. So, ito po, eternal life, no? The greatest benefit of loving God is the promise of eternal life. Jesus emphasized that loving God with our entire being is the greatest commandment. Yung kanina. Through our love for Him, we enter into relationship that extend beyond this earthly life, securing our place in His eternal presence in heaven. Is the Word of God very clear to you? Naunawaan po ninyong salita ng Panginoon? Amen. Okay. So, praise the Lord. Mga kapatid, tandaan po natin, mahal tayo ng Lord. Siya ang una nagmahal. Kaya, dapat po magkaroon po tayo ng responses doon sa pagmamahal niya sa atin. No? Mahalin nating totoo si Lord. Mahalin naramdaman po ninyo
ang pagmamahal sa Kanya. But the Lord is encourage us to put our love into action. Magkaroon po tayo ng desire, ng pagnanasa, pananabik, na tayo ay palagi natin kapiling si Lord. Amen? Amen. Hanggang dito na lang po ang salita ng Panginoon. Tayo ay palakpakan natin si Lord! Tayo ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Pikit po natin ating mga kamay, ang mga mata. Lord, thank you so much for the word that you have given us, O God, today. Ay sinisinyuhan ko ito, Panginoon, ang iyong banal na dugo, O God, at hindi ito, Panginoon, manakaw ng kalaban namin, O God. Lord, I pray for my brother and sister who is in this room today, O God, who listen to your word, O Lord, that, Lord, this word that you have given us today will be a blessing to them. Lord, matandaan nila ito at kanila, Lord, ipamuhay matutunan nila, Panginoon, at they will put into action, Lord, yung pagmamahal na kanilang naramdaman para sa iyo, O God. Develop in each and every one of us, O God, Lord, the true love for you, Lord. Na kami, Panginoon, ay magkaroon ng regular time, Panginoon, for you, O God, to read your word, to listen to your word, to pray, Panginoon, to you, to communicate to you, O God, and to worship you, Lord. Give us the humble heart, Lord, and a teachable heart, always, Lord, na kami, Panginoon, Lord God, Lord, magamit mo as a form, as a proof, O God, that we love you. We have to impart, Lord, to the lost, your love for them, O God. We pray for our family back home in the Philippines, O God. I pray that my brother and sister who is here na mayroong, alam ko na, Lord, ikaw ang Diyos na mayroong, Lord, who is the omniscient God, all-knowing God, at ikaw nakakabatid, Panginoon, ng mga pangailangan ng mga anak mo. At sino man, Panginoon, sa kwartong ito, O God, ang mayroong kabigatan, Lord, deliver my brother or my sister, O God, from that problems, Panginoon, Lord God. You are the God, Lord, that who told us, O God, that you will never leave us nor forsake us. And there is nothing hard for you. Sinabi mo, Panginoon, Lord God, na come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest, O God. Amen. Give us, Lord, your wisdom, Lord, in every decision making, O God, that we have in our life, O God. Sinabi mo, O God, in Proverbs chapter 3, 5, and 6, that trust in the Lord and do not lean that we must not lean on our own understanding, O God. In all our ways, we have to acknowledge you, and you will direct our path straight, O God. You are the light of this world, and you are the light of our life, O God. We totally depend upon you, Lord. And we claim, Panginoon, that, Lord, as we go on with our desire, Panginoon, Lord God, for a good future, Panginoon, Lord God, you will be the one who will guide us, Lord, like a shepherd for the sheep, O God. You are our shepherd, Lord. You are the great shepherd, Lord Jesus. Holy Spirit, move, Panginoon, in the life of your people, and move, Lord, in the life of our church, O God. We pray that you will continue to pour out people, bring people, O God, in this congregation, O God, because this is our mission, Lord, to bring people into your presence, Lord. Help us. And I pray na lahat kami, Panginoon, will be involved, Panginoon, Lord God, to encourage people, to invite, Lord, soul, Lord, to join us, O God, in our worship service, Lord, every Friday.
We pray for our brother and sister na wala dito, na susunod, Panginoon, na mga gawain mo, Lord, makakasama namin sila, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are the God who will bless your people, O God, sa kanilang mga trabaho. Ikaw din ang Diyos, Panginoon, na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Amen. You are our protector, O God. And you are the God, Lord, who is always with us, O God. Because you are the Emmanuel. And nobody can be against us. Even, Lord, the principalities of darkness, Lord, walang magagawa sa buhay namin because we are sealed already by the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, this is what I pray in Jesus' name. Amen. Amen.